Congratulations, Heart! You deserve to win the crown. Kahit sino ay mahuhumaling sa taglay mong ganda. Pagbati ng isang reporter kay Heart. Pagkababa sa eroplano ay agad siyang sinalubong ng mga reporters upang batiin. Kakauwi niya lamang sa Pilipinas mula sa bansang Colombia. Nanalo siya sa isang beauty pageant bilang pinakamagandang babae sa balat ng universe. Isang taon niyang nilibot ang iba't ibang bansa upang gampanan ang kanyang advokasya. Thank you. Masaya ako na ma-represent ang ganda ng Pilipinas sa ibang bansa. Tugod ni Heart saka ngumiti sa lahat. I think it runs in the blood dahil dating beauty queen ang iyong lola Helena at kamukhang kamukha mo siya. Papuri ng reporter. Maraming nagsasabi na ang swerte ko dahil minana ko ang kagandahan niya, pero hindi ko kayang kumpara ang sarili ko sa kanya. She's irreplaceable. Tugon ni Heart. Parang sasabog ang puso niya sa papuri ng reporter dahil iniidolo niya talaga ang kanyang lola Helena. Hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil na rin sa kabutihang loob nito. Anyway, ngayong tapos na ang reign mo bilang Miss Universe, ay handa ka na bang pagtuunan ng pansin ng pagpapakasal? Pag-uusisa ng isa pang reporter. Batid ng lahat na nobyo niya ang hunk actor na si Lawrence. Maraming umaasa na ikakasal sila kahit 2 taon pa lamang ang kanilang relasyon. Hindi naman nakalain ni Heart na tatanungin siya ng mga reporters tungkol sa kanyang personal na buhay. Kaya ngiti lamang ang naging tugon niya. Kinilig naman ang mga ito dahil tila may pahiwatig ang kanyang ngiti. Ano naman ang masasabi mo sa mga bashers mo? Matagal nang kumakalat ng chismis na may kakambal na sumpa ang taglay mong ganda dahil laging napapahamak ang mga nagiging nobyo mo. Hindi ba nag-aalala si Lawrence na baka madami siya sa sumpa na hatid mo, Miss Heart? Tanong ng isang atribidang reporter. Tila gusto siya nitong gisahin upang mapahiya sa madla. Sa kabilang banda, totoo ang sinasabi nito dahil ang unang nobyo ni Heart ay isang sikat na basketball player. Isang gabi, dapat ay susunduin siya nito sa kanyang condo unit. Pero hindi pa ito nakakarating ay nasangkot na ito sa isang car accident. Nagtamo ito ng matinding injury sa paa at likod, kaya naman kahit kailan ay hindi na ito muling nakapaglaro ng basketball. Sinisi si Heart ng mga fans nito, at unti-unting nasira ang kanilang relasyon, hanggang sa tuluyan na itong nakipaghiwalay sa kanya. Ang sumunod naman ay isang modelo. Muntik na itong malunod habang nagbabakasyon sa isang private resort kasama si Heart. Milagro itong nabuhay, pero bigla na lamang ito nakapaghiwalay sa kanya. Ang pangatlo ay isang opera singer. Aksidente itong nahulog mula sa mataas na stage habang nag-aalay ng kanta para kay Heart. Tumama ang leeg nito sa isang matulis na bagay at kinailangang operahan sa lalamunan. Sa hindi malamang dahilan ay nagalit ito sa kanya. Siya ang sinisi nito kung bakit hindi na ito muling makakakanta pa. Simula noon, kumalat na ang chismis na may taglay na sumpa ang kanyang kagandahan. Maraming beses niyang sinubukan na linawin ng chismis na yon, pero sadyang may mga tao pa rin naniniwala rito, at binansagan siyang cursed beauty. Samantala, ipinatigil na ng kanyang road manager na si Cyril ang interview, dahil mayroon pa siyang prior commitment. Nagpasalamat naman si Heart dahil hindi niya alam kung paano lulusutan ang tanong ng intrigerang reporter. Maging siya kasi ay naguguluhan sa mga aksidenteng nangyari sa mga minahal niyang mga lalaki. Naging mahaba ang araw ni Heart. Nag-courtesy call siya sa Malacanang upang magbigay ng respeto sa presidente. Sunod-sunod din ang event na pinuntahan niya bilang guest speaker. Umattend din siya sa isang awarding ceremony. Binigyan siya ng pagkilala ng isang organisasyon dahil magandang ehemplo siya para sa mga kabataan. Grabe, nakakapagod. Nagkakapaltos na mga paa ko dahil sa pagsusuot ng heels. Saad ni Heart. Sa wakas, nakauwi na siya sa kanyang condo unit. Umupo siya sa sofa saka tinanggal ang suot na sapatos. Conserve your energy dahil mas hectic ang schedule mo bukas. Paalala ni Manager Cyril. Tumango naman si Heart habang minamasahe ang paa. Ito na ang mga pinadalang regalo ng mga fans mo. Sabi ng personal assistant ni Heart na si Froy. Bit-bit nito ang mga kahon ng regalo at mga bouquet na bulaklak. Isa-isa yung tinanggap ni Heart, pero ang pumuko sa atensyon niya ay ang isang jewelry box na naglalaman ng one-of-a-kind yellow and white diamond necklace mula sa isang kilalang jewelry shop. May nakasulat pa itong dedication. To Heart, welcome back to the Philippines. I hope you enjoy your stay here, Miss Beautiful. From Mr. Oldfame. Matapos basahin ni Heart ang dedication ay kinilig ang dalawa niyang kasama. Curious talaga ako kung sino yung secret admirer mo, Heart. Ilang taon na siya nagpapadala ng mga regalo.
pero hindi pa rin siya nagpapakilala sa'yo. Sambit ni Manager Cyril. In fairness, determinado ang admirer mo. Kahit yung nasa ibang bansa ka ay matyaga siya nagpapadala ng mga regalo. Dagdag pa ni Froy. Kahit ang mga ito ay nahihiwagaan sa manliligaw ni Hart. Hindi naman ako interesadong makilala siya dahil may boyfriend na ako. Walang ganang sambit ni Hart. Maya-maya, tumunog ang doorbell. Marahil yun ang nobyo niyang si Lawrence. Inaasahan kasi niya ang pagdating nito. Humakbang ang assistant niyang si Froy upang buksan ang pinto. Minadali naman niyang suklayin ang kanyang buhok upang maiayos ang sarili. Bisita ka. For sure, mapapawi niya ang pagod na nararamdaman mo. Sambit ni Froy habang itinuturo ang pumasok na lalaki. Abot tenga ang ngiti ni Hart nang makita ang nobyong si Lawrence. Iniabot nito ang bouquet ng paborito niyang bulaklak. Pagkatanggap ay niyakap niya na mahigpit ang nobyo. Babe, I miss you. Buti na isingit mo sa hectic schedule mong pagbisita sa akin. Sabi ni Hart sa nobyo. Kasalukuyan kasi itong nagsushooting ng pelikula. Ako pa ba? Hindi ko hahayaang matapos ang araw na to na hindi kita nakikita. Malambing na tugon ni Lawrence habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ang sweet niyo naman. Aalis na nga kami ni Froy dahil baka makaistorbo kami sa inyo. Pangangansyaw ni Manager Cyril. Kaya nga, nilalanggam na kami dito eh. Hirit pa ni Froy. Huwag muna kayong umalis, magluluto ka ng dinner. Kumain muna kayo. Pigil ni Hart sa dalawa. Wag na, moment niyo to ni Lawrence, kaya kayo na lang ang mag-date. Kinikilig na sabi ni Manager Cyril. Nailagay ko na pala sa refrigerator yung mga pinabili mong recipe. Dagdag pa ni Froy, saka naglakad paalis kasama si Manager Cyril. Tara sa kusina, ipagluluto kita ng steak. Saad ni Hart sa nobyo, saka inakay ito sa kusina. Tamang-tama, gutom na ako. Tugon ni Lawrence. Matapos magluto ay agad na pinatikim ni Hart ang steak kay Lawrence. Kamusta ang lasa? Masarap ba? Sobrang sarap. Tugon ni Lawrence habang ninanamnamang steak. Natawa naman si Hart sa naging tugon ni Lawrence. Maging siya ay in-enjoy ang pagkain. Pero natigilan siya nang mapansin ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Bigla kasi itong namilipit sa sakit ng tiyan. Babe, okay ka lang? Aray, ang sakit ng tiyan ko. Sagot nito habang hinihimas ang tiyan. Dahil sa pag-aalala ay dinala agad ni Hart sa ospital ang nobyo. Ayon sa mga doktor ay nakaranas ito ng food poisoning. Nag-aalala siya dahil baka may kinalaman ito sa steak na niluto niya. Pero wala naman siyang kakaibang isinahog sa steak kaya imposible yun. Isa pa ay pareho naman silang kumain ni Lawrence ng luto niya. Matapos makausap ang doktor ay nagpa siya si Hart na puntahan si Lawrence sa kwarto nito upang kamustahin. Nang makapasok ay nagtaka siya dahil matalim ang tingin nito sa kanya. Babe, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya kay Lawrence nang malapitan to. Umalis ka rito. Ayoko pang mamatay. Umalis ka. Pagkataboy ni Lawrence kay Hart, tila natatakot ito sa sariling nobya. Babe, let me explain. Maniwala ka, wala akong hinalong lason sa steak na niluto ko. Nakita mo naman na sabay tayong kumain, hindi ba? You even watched me while preparing and cooking our dinner. Sinubukan magpaliwanag ni Hart habang pinipigil ang pagpatak ng mga luha. Marahil totoong sinasabi nila na may hatid kang sumpa, Hart. Umalis ka na rito. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Ayaw kong matulad sa mga dati mong nobyo na nasira ang buhay. Giit ni Lawrence habang pilit na itinataboy si Hart. Dahil doon ay wala nang nagawa si Hart kundi umalis. Umiiyak siya habang tinatahak ang daan palabas ng ospital. Pagkabalik sa kondo, ay agad niyang sinuri ang mga ginamit sa pagluluto. Pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Nagtaka si Hart kung bakit yun nangyari kay Lawrence. Samantalang kumain din naman siya ng steak, pero hindi sumakit ang tiyan niya. Tinawagan niya si Froy upang sabihin ang nangyari, dahil ito ang namili ng mga sangkap. Ngunit sinigurado raw nito na fresh ang karne na binili nito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari. Dahil doon ay inulan ng pambabatigo si Hart. Kinamuhian siya ng pamilya at mga fans ni Lawrence. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ng mga ito tungkol sa kanya sa social media. Lalo tuloy umugong ang bansag sa kanya na cursed beauty. Mula sa pagiging eleganteng beauty queen, ay ginawa siyang katatawanan ng mga ito. Umabot pa sa punto na sa tuwing lalabas siya ay inaatake siya ng mga fans ni Lawrence. Kaya naman, nagpa siyang magkulong na lamang sa kanyang condo unit. Gulong-gulo na siya at frustrated kung bakit nangyayari sa kanyang ganito. Mayaman at may impluwensya ang pamilya ni Hart,
kaya sinubukan siyang tulungan ng mga ito. Pero sadyang nakakatakot ang public opinion at ang mga dying hard fans ni Lawrence, kaya walang nagawa ang kanyang pamilya upang pahupain ng masamang balita tungkol sa kanya. Marami rin kasi mga reporters ang kumakagat sa kuro-kuro na isa siyang isinumpang beauty queen upang makabenta ng istorya. May mga nagsasabi pa na sinadya niyang lasunin si Lawrence. Tila walang pakialam ang mga ito kahit nasisira na ang buhay at imahe niya dahil sa chismis. Pinapalabas din ng mga ito na siya ang may kagagawa ng aksidente ng mga ex niya. Kung siya ang suspect, bakit hindi siya diretsahang dinedemanda ng mga ex niya? Wala naman kasing pruweba ang mga ito at tanging paniniwala lamang na may sumpa ang ganda niya ang hawak ng mga ito. Sa mga nangyari ay iniisip na labang ni Hart na hindi talaga siya mahal ng mga lalaking minahal niya. Wala ni isa man lang sa mga ito ang nagdepensa sa kanya. Bagkus ay hinusgahan pa siya at inakusahan ng hindi patas. Hindi ko na alam kung paano ulit pagagandahin ang image mo, Hart. Sa tuwing magbubukas ako ng social media account, puro pagbabash tungkol sa iyo ang nababasa ko. Hindi na rin matutuloy ang mga product endorsement mo dahil makakasira ka lang daw sa kanilang produkto. Pati ang entertainment agency na gusto kong kuning artista hindi na nagpaparamdam. Kanina pa nakakunot ang noo ni Manager Cyril habang paikot-ikot sa kwarto ni Hart. Bumagsak ang braso ni Hart dahil sa narinig. Broken-hearted na nga siya, tapos wala pa siyang trabaho. Naniniwala ako na lilipas din ang chismis na to. Besides, wala naman talagang basehan ng mga sinasabi nila. Tugon ni Hart. Kung umuwi ka kaya muna sa Isla Helen, doon ka muna magstay habang mainit pa ang issue tungkol sa'yo. Suwestyon ni Manager Cyril. Pero wala naman akong gagawin doon dahil narito sa Maynila ang buhay ko. Panandalian lang naman to hanggang sa mo pa ang chismis tungkol sa'yo. Malaking naging epekto sa karir mo ng mga nangyari kay Lawrence. He's a jackass. Naniniwala siya na kung rason ng food poisoning niya, Sai. Nakita naman niyang kasabay niya akong kumain. Hayaan mo na. Mabuti nga't hindi ka niya dinemanda. How could be? Wala naman siyang ebidensya. Malay ko ba na bago siya pumunta dito may nakain na pala siyang lason? Pwede rin. Pero ang masama ay hindi siya nagkukwento sa media. Hinahayaan lang niya mga fans at media na pataktihin ka ng batikos. Kaya I suggest na magpalamig ka muna at magbakasyon. Hindi mo lang ako manager, para mo rin akong kapatid. Kaya concern ako sa'yo. Naintindihan naman ni Hart ang punto nito. Kaya pumayag na rin siya na bumalik sa lupang sinilangan. Bago bumiyahe ay tinawagan niya muna ang kanyang pinsan na si Miguel upang ipaalam na maninirahan siya sa ancestral house ng kanilang yumaong Lola Helena at Lolo Crisostomo. Ang pagkakaalam niya kasi ay ito ang namamahala ng lumang bahay. Ngunit ayon sa pinsan ay nag-migrate na ito sa Canada kasama ang asawa nitong si Bella at walang caretaker ang namamahala sa ancestral house. Maging ang dating kasambahay nito ay hindi na naninilbihan sa bahay. Kaya pagpasensyahan niya raw, madadatnan niyang maalikabok ang lumang bahay. Wala naman yung kaso kay Hart. Ang mahalaga ay may matutuluyan siya. Meron namang sariling bahay ang kanyang mga magulang sa Isla Helen, ngunit ayaw niya munang magpakita sa mga to. Batid niya na sesermonan lamang siya ng mga ito dahil sa kamalasang sinapit niya sa Maynila. Tutol kasi ang mga ito sa pagsali niya sa beauty pageant. Gusto ng mga ito na ituloy niya ang propesyon bilang statistikan. Hiniram ni Hart ang private plane na pagmamayari ng kanyang tiyuhin upang mabilis na makarating sa Isla Helen para iwas na rin sa paparazzi. Matagal siyang nawala sa Isla Helen dahil teenager pa lamang siya noong pinadala siya ng mga magulang sa Maynila upang doon nag-aral. Nang makarating sa isla ay pumara siya ng taxi upang magpahatid sa ancestral house. Nasa Maynila ang kanyang kotse at hindi alam ng kanyang mga magulang na uuwi siya, kaya napilitan siyang sumakay sa pampublikong sakayan. Tingin naman niya ay ligtas siya sa chismis doon. Habang pinagmamasdan ng isla ay batid niyang nanatili pa rin ang kagandahan nito. Na-miss niya ang bayang kanyang sinilangan. Tila ba isa itong paraiso, ngunit hindi niya pinahalagahan noon. Mas ginusto niyang manirahan sa magulo, mausok, maingay at delikadong Kamaynilaan. Gabi na nang makarating sa ancestral house si Hart. Nagtaka siya kung bakit hindi nakakandado ang bahay. Pero dahil inaantok na, ay wala siyang gana na magsiyasat pa. Wala rin naman siyang napapansin na ibang tao sa paligid. Namangha siya sa kalinisan ng bahay. Kabaligtaran sa sinabi ng kanyang pinsan na si Miguel. Nang igala niya ang tingin sa buong sala ay napukaw ang atensyon niya ng malaking larawan ng kanyang Lola Helena. Hindi talaga matatawaran ang taglay na kagandahan nito.
Umakyat na siya sa second floor upang magtungo sa master's bedroom habang bitbit ang kanyang mga maleta. Nang makapasok ay napansin ni Hart na nakabukas ang ilaw ng kwarto. Laking pagtataka niya nang makita ang isang maleta. Nakakalat din sa sahig ang isang pares ng sapatos na panlalaki. At halos malaglag ang kanyang panga nang makitang lumabas mula sa bathroom ang isang pamilyar na lalaki. Matid niya na maging ito ay nabigla rin nang makita siya. Nakatapis ito na tuwalya, basa ang buhok nito na parang katatapos lamang maligo. At naparunok siya nang makita ang six-pack abs nito. Muntik na nga siyang mapadighay sa sobrang kabusugan sa nakikita. Magkatitigan lamang sila na bakas ng pagtataka sa mga mata, ngunit hindi sila pareho makapagsalita. Habang nakamasid sa binata ay biglang naalala ni Hart ang ginawang pamamahiya ng lalaking ito nung nag-aaral pa lamang sila ng kolehiyo. 7 na taon na ang lumipas pero hindi niya pa rin nalilimutan ang nangyari. Jericho, alam mo ba? Matagal na kitang crush. Sana mapansin mo ko. Pagtatapat ni Hart ng damdamin para sa lalaki. Hindi kita gusto. Masungit nitong sagot. Halos mapaupo sa sahig si Hart matapos siyang basta din ng kanyang crush na si Jericho. Nagtapat siya ng pag-ibig para sa binata pero tila hindi man lang ito pinahalagahan ng sinabi niya. Pinagtitinginan na sila ng mga nakikiusyosong kaklase. Ang iba pa nga ay pinagtatawanan si Hart dahil binastad siya ng kanilang campus heartthrob. Kasalukuyan sila nag-aaral sa prestiyosong universidad sa Maynila at kumukuha ng kursong statistics. Naiintindihan ko naman kung hindi pareho ang nararamdaman natin. Pero pwede bang tanggapin mo na lang tong regalo ko na teddy bear? Inipon ko ang allowance ko para makabili nito. Pinilit ng ngumiti ni Hart kahit kanina pa niya gustong umiyak. Kinuha ni Jericho ang malaking teddy bear saka itinapon sa basurahan. Labis naman yung ikinabigla ni Hart. Tila sinaksak ang puso niya sa ginawa nito. This is useless. Akala mo ba porkit maganda ka magugustuhan kita? Samantalang bagsak ang nakuha mong score sa final exam kanina. Pamamahiya ni Jericho kay Hart. Dahil sa sinabi nito ay lumakas ang tawanan ng kanilang mga kaklase. Hindi na napigilan ni Hart ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tumakbo siya papunta sa likod ng universidad upang doon ipagpatuloy ang pag-iyak. Pinagsisihan niya na nagkagusto siya sa binata. Hindi niya akalain na ubod pala ito ng yabang. Aminado si Hart na hindi siya magaling sa mathematics, pero simula noong pinahiya siya ni Jericho ay lalo pa siyang nagsikap sa pag-aaral. Hanggang sa maging dean's lister at nakapagtapos siya ng pag-aaral with flying colors. Hindi na rin niya pinansin si Jericho mula nang ipahiya siya nito. Iniwasan na niya ang binata. Matapos ng kanyang pagbabalik tanaw ay bumalik ang nararamdaman niyang galit para kay Jericho. Kinuha niya ang lampshade at itinutok yun sa lalaki. Akmang hahampasin niya to. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok dito? Sunod-sunod na tanong ni Hart. Relax, wala akong balak na masama. Narito ako para magbakasyon. Paliwanag ng lalaki habang nakataas ang dalawang kamay. Bakit nandito ka sa bahay ng lola ko? Bakit hindi ka mag-check-in sa hotel? Pinapunta ako rito ni Marcus. Siyang nagbigay ng susi sa akin para makapasok dito. Nagulumihanan si Hart sa sinabi ng lalaki. Ang tinutukoy nito ay ang isa pa niyang pinsan na kapatid ni Miguel. Ang buong akala pa naman niya ay mag-isa lamang siyang titira rito sa bahay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit ka naman papatirahin dito ni Marcus? Siguro gusto mo kami pagnakawan, no? Bulyo ni Hart sa kahumakmang papalapit kay Jericho upang atakihin ito. Hahampasin niya sana ito gamit ang lampshade. Ngunit natapilok siya dahil madulas ang sahig. Naging maagap naman si Jericho. Sinalo siya nito upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Naramdaman ni Hart na yumakap sa kanyang katawan ang matipunong braso ng lalaki. Aksidente rin naglapit ang kanilang mga mukha. Dahilan para magkaroon siya ng kalayaan na titigan ng maamang mukha nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tila nanumbalik ang dati niyang pag-ibig para sa lalaki. Tititigan mo na lang ba ako o tatawagan mo ang pinsan mong si Marcus? Siya mismo ang tanungin mo para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Antipatikong sambit ni Jericho. Baka sa mukha nito ang pang-aasar sa dalaga. Ang kaninang abnormal na pakiramdam ni Hart para sa lalaki ay mabilis na napalitan ng inis. Agad siyang kumawala mula sa bisig nito. Tinulak pa nga niya ito dahilan para malaglag ang tuwalya na nakatakip sa ibabang katawan nito. Agad namang tumaligod si Hart upang iwasan ang hindi niya dapat makita. Oh my goodness! Takpan mo nga yan! Bilisan mo! Mariing utos ni Hart sa lalaki.
Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Kung makaiwas ka naman, parang hindi ka nagkaroon ng crush sa akin nung college tayo Pangangansyaw ni Jericho habang bahagyang natatawa. Che, kinalimutan ko na yun Diyan ka na nga, visit. Tinakpan ni Hart ang tenga upang hindi marinig ang sinasabi ni Jericho. Kinikilabutan kasi talaga siya sa tuwing naaalala na binasted siya nito. Kung bakit ba tila sinaniban siya noon ng kapal ng muka, kaya nagawa niyang magtapat ng pagkagusto sa antipatikong lalaki na yon. Inirapan niya muna ang lalaki bago humakbang paalis saka tumayo sa labas ng pinto ng kwarto. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa upang tawagan si Miguel. Ayon dito ay hindi nito alam na may ibang pinapatuloy si Marcus sa kanilang ancestral house. Sunod niyang tinawagan ng pinsang si Marcus. Nabigla ito nang malaman na nasa Isla Helen siya. Hart, hindi ko alam na nandyan ka kaya pinatuloy ko muna si Jericho dyan. Nabiglang saad ni Marcus mula sa kabilang linya. Nasa bakasyon daw ito kasama ang asawa nitong si Chandria. Bakit hindi na lang siya mag-check-in sa hotel? Marami namang 5-star hotels dito sa Isla Helen Besides, alam mo naman ang ginawa niyang pamamahiya sa akin ng college tayo. Tapos patutuloyin mo siya rito? How dare you? Inis niyang pagtutol. Hart, ang tagal na noon. Saka mag-i-invest si Jericho ng malaking pera para sa negosyong itatayo ko. Kaya kailangan ko magpa-impress sa kanya. Please, don't do anything na makakasira sa partnership namin. Dapat ipakita mo sa kanya kung gaano ka-hospitable ang mga Santiago. Pakiusap ni Marcus. Pero hindi ako komportable na may kasamang lalaki sa bahay, Marcus. What if may gawin siyang masama sa akin? Hart, kumalma ka nga. Jericho is a nice guy. At hindi niya gagawin yun sa'yo dahil hindi ka niya type. Di ba binasted ka na nga niya nung college tayo? Sabit ni Marcus na medyo natatawa pa. Umikot ang mga mata ni Hart dahil walang preno ang bibig ng pinsan. Ouch! Ipapaalala mo pa talaga ha? Kunwari ay naaasar si Hart sa tinura ng magaling na pinsan. Sorry na. Basta dyan muna kayo ni Jericho sa bahay hanggang sa makabalik ako sa Pilipinas. Buntis kasi ang asawa nito at pinaglilihian ng mangga mula sa bansang Thailand, kaya biglaan ang pag-alis ng mga ito. Fine. Mukhang wala rin naman ako magagawa. Walang ganang sabi ni Hart saka nagpakawala ng buntong hininga. Thank you, my cousin Hart. Maaasahan talaga kita. Nagagalak na sabi ni Marcus. Anyway, mag-enjoy ka lang dyan at kalimutan ang kinakaharap mong problema. Kitam, kahit nasa bakasyon ako, alam kong may problema ka kaya ka umuwi sa isla. Sus, ang sabihin mo, chismoso ka lang talaga gaya ng kapatid mo. Oh, siya. Babay na't naririnig ko na ang boses ng asawa mo. Mukhang may iuutos yata sa'yo. Alam mo kayong magkapatid ni Miguel? Halata na mga takusa kayo, no? Sadyang ganun kapag nagmamahal pinsan. Palaging sinusunod ang mga asawa. Kayo pa bang mga babae? Kaunting mali namin, galit agad kayo. Siya, babay na. Ikaw na bahala kay Jericho Don't be so hard on him. I told you, he's a nice guy. Matapos magsalita ng pinsan ay pinutulan niya ang kanilang pag-uusap. Nakausap mo na ba si Marcus? Siguro naman, pwede na ako matulog dahil may meeting pa ako bukas. Bumukas ang pinto ng silid at muling tumambad sa harapan ni Hart ang matipon ng pangangatawan ni Jericho. Nakatapis pa rin ito ng tuwalya. Napairap si Hart. Pambihira, bakit hindi ka pa rin nagsusuot ng damit? Tanong ni Hart habang nagsasalubong ang mga kilay. Kagaya nga ng sabi ko, matutulog na ako. Hindi talaga ako nagdadamit kapag natutulog. Tugon ni Jericho. Okay, pwede ka na magstay rito sa bahay, pero dyan ako matutulog sa master's bedroom. Binigyan ni Hart ng kondisyon ng lalaki. Hindi maaari. Sabi ni Marcus pwede kong gamitin ng master's bedroom. Kailangan ko rin ng malaking kwarto dahil marami akong aaralin ng mga dokumento. Paninindigan ni Jericho. Excuse me, Mr. Jericho Evangelista. Bahay ito ng lola ko, kaya ako dapat na matulog sa master's bedroom. Isa pa, anong klaseng dokumento ang aaralin? Gabahay ba ang laki at kailangan mo pa ng malaking kwarto? Hindi pwede. Dun ka sa guest room. Diyan ako sa master's bedroom. Inis na sabi ni Hart. Tinabig niya ang lalaki mula sa pinto at nagpumilit na humiga sa kama pagkapasok sa silid. Okay, kung ayaw mo umalis, pwede naman tayo mag-share sa kama. Pagbibigyan na kita dahil college pa lang may pagnanasa ka na sa akin. Sambit ni Jericho gamit ang mapang-akit na boses. Ngumisi pa ng nakakaloko ang lalaki. Pagkatapos ay unti-unti itong sumampa sa kama at akmang tatanggalin ang tuwalya na nakatapi sa katawan nito. Pero dali-daling bumangon si Hart upang iwasan si Jericho. Bumilis ang tibok ng puso ni Hart nang mapagtanto ang planong gawin ni Jericho
Stop! Huwag mong tatanggalin yan, okay? Ikaw nang matulog dito sa master's bedroom. Doon na lang ako sa guest room. Inayos ni Hart ang sarili saka nagmamadaling bumangon mula sa kama. Kinuha niya ang mga bagahe at walang sabi-sabi ay lumabas na siya ng kwarto. Naiwan namang natatawa si Jericho dahil sa reaksyon ng dalaga. Natutuwa ito kay Hart. Ang sarap asarin. Nang makarating sa guest room ay hinimas ni Hart ang dibdib. Tila sasabog ito dahil sa ginawa ni Jericho kanina. Naiinis siya sa sarili. Nagkaroon na siya ng mga nobyo noon. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan ang lalaking una niyang minahal? Dapat ay galit siya kay Jericho. Pero bakit parang hindi naman siya galit dito? Naiinis lang siguro dahil sa kapilyuhan nito kanina pa. Nang kalmado na ang puso niya ay nagpa siya si Hart na mag-shower upang malamigan ang katawan. Pagkatapos maligo ay nagbasa lang siya saglit ng libro. Maya-maya ay humiga na siya upang matulog. Kinabukasan, maagang nagising si Hart. Bumaba siya sa kusina upang magluto ng breakfast. Ngunit puro frozen goods ang laman ng refrigerator. Hindi siya sanay kumain ng ganitong pagkain, kaya naisip niyang mag-grocery sa bayan. Sinigurado niyang bumili ng mga prutas, gulay at gatas. Matapos mailagay sa pushcart ang mga pinamili, ay pumila na siya sa checkout area. Magandang buhay, ma'am. 20,000 po ang total bill mo. Saad ng kahera matapos bilangin ang presyo ng mga produkto ng pinamili niya. Kukuha na sana ng pera si Hart mula sa kanyang wallet, ngunit muling nagsalita ang kahera. Hindi mo na po ito kailangan bayaran, ma'am. Meron nang nagbayad para sa'yo. Nakangiting sabi ng kahera. Kumunot ang noo ni Hart dahil sa sinabi nito. Pero, sinong nagbayad ng mga to? This is a huge amount. Pagtataka ni Hart. Tawagin mo na lang daw po siya sa pangalang Mr. Oldfame. Kanina ay tumawag siya at pinasabi na lahat ng bibilhin niyo ay sa account niya kakaltasin. Tugon ng kahera habang nilalagay sa shopping bag ang iba niyang pinamili. Si Mr. Oldfame ang secret admirer ni Hart na laging nagpapadala ng mga regalo sa kanya. Nagugulumihanan si Hart. Paano kaya nalaman ni Mr. Oldfame na narito siya sa Isla Helen ngayon? Dahil sa pagdududa ay sinubukan pa rin ni Hart na bayaran ng kanyang mga pinamili. Pero tumanggi ang kahera dahil baka raw matanggal ito sa trabaho. Hindi na nagpumilit si Hart dahil naaawa naman siya sa kahera. Pagkatapos maisupot ng bagger ang lahat ng mga pinamili niya, ay bumalik na siya sa bahay. Nadat na niya si Jericho na nakaupo sa sofa habang nagkakape. Buti naman, may suot na itong damit. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka nagsabi na aalis ka? Seryosong sambit ni Jericho. Hindi mawari ni Hart kung nag-aalala ba ito para sa kanya o gusto lang sirain ang araw niya. Hindi kita asawa, kaya hindi ko kailangan magpaalam sa'yo. Pabalang na tugon ni Hart. Dumiretso na siya sa kusina at inihanda ang mga sangkap para sa mga lulutuin na potato soup at spring roll. Matapos magluto ay niyaya niyang kumain si Jericho. Kahit naiinis siya sa lalaki ay hindi naman niya kayang pagdamutan ito ng pagkain. Marunong ka pala magluto. Mabuti narito ka. Next time may pagluto mo ulit ako Natutuwang sabi ni Jericho habang ninanamnam ang pagkain. Tila nakahanap ito ng kasambahay sa katauhan ni Hart. Nagpanting naman ang tenga ni Hart dahil sa narinig. Dahilan para pandilatan niya ng mga matang lalaki. Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi mo ako yaya, Jericho Dalawa tayong nakatira dito, kaya dapat magtulungan tayo sa gawaing bahay. Ikaw ang maghuhugas ng mga plato pagkatapos natin kumain. Matatag na sabi ni Hart. Sorry, pero may online meeting pa ako. Pwede bang bukas ko na lang gawin yun? Pero may aasikasuhin din malapit na pala mag-alas 9. Putol ni Jericho sa sinasabi niya. Sige bubuksan ko na ang laptop ko dahil baka malate ako sa meeting. Yun lamang at umakyat na ito sa second floor. Hindi man lang nito nagawang iligpit kahit sariling pinagkainan. Umusok ang ilong ni Hart dahil sa sobrang inis. Pinakalma niya muna ang sarili bago tinapos ang pagkain. Siya na rin ang naghugas ng mga pinggan at kubyertos. Kahit lumaki sa marangyang buhay, ay natuto siya ng gawaing bahay. Hindi kasi siya pinalaking spoiled brat ng kanyang mga magulang. Maya-maya, umupo siya sa sofa at nagbasa ng libro. Iniiwasan kasi niyang buksan ang kanyang social media account upang hindi mabasa ang mga negatibong komento patungkol sa kanya. Kasalukuyan na siyang nasa kagandahan ng binabasa, pero bigla siyang nakarinig ng malakas na tugtog ng musika mula sa master's bedroom. Mukhang tapos na ang meeting ni Jericho kaya nagpatugtog ito ng malakas na music. Nagsalubong ang kilay niya dahil naistorbo ang pagbabasa niya. Tumayo siya sa kinauupuan at kinatok ang kwarto ni Jericho.
Do you need anything? Tanong ni Jericho matapos pagbuksan ng pinto si Hart. Bumungad agad kay Hart ang masakit sa tenga na rock music sa sirig nito. Pwede bang hinaan mo yung music? Sobrang lakas kasi eh. Nakakaistorbo ka nang nagbabasa. Ngumiti ng peke si Hart habang nakikiusap sa lalaki. No, kakatapos lang ng meeting ko at gusto kong mag-relax sa pamamagitan ng pakikinig ng music. Antipatikong tugon ni Jericho. Paano ka makakapag-relax kung nakikinig ka ng rock song? At ipapaalala ko lang ulit sa'yo na bahay ito ng lola ko, kaya hindi ako mag-a-adjust sa'yo, Jericho. But according to Marcus, I should feel at home while staying here. Sayang, pipirmahan ko na sana ang kontrata na pinadala niya sa akin. Pero mukhang nagbago na ang isip ko. Saad ni Jericho. Ginamit pa nito ang pinsan ni Hart upang asarin siya. Nakonsensya naman si Hart dahil umaasa ang pinsan na makaklose nito ang deal kay Jericho pagbalik mula sa Thailand. Sige na nga, ipagpatuloy mo na ang pagpapatugtog mo. Basta siguraduhin mong mag-i-invest ka sa negosyo ni Marcus ha. Kung hindi, gagantihan kitang lalaki ka. Saad ni Hart habang pinandidilatan ng mata si Jericho. Pagtango naman ang naging tugon ng lalaki. Ngumiti pa ito na tila nang aasar na naman. Bago pa tuluyang mapikon ay bumalik na si Hart sa sala. Nag-iisip siya ng paraan upang magantihan si Jericho. Hanggang sa naalala niya na hindi ito kumakain na maanghang na pagkain. Ngumiti siya ng nakakaloko bago naghandang magluto ng tanghalian. Pinaulanan niya ng maraming sili ang niluto niyang pininyahang manok, saka niyayang kumain si Jericho. Agad namang dumulog ang lalaki sa mesa at halatang excited sa nakahayang pagkain roon. Mabilis nitong nilagyan ng pagkain ng plato at agad sumubo. Pero biglang nawala ang excitement sa mukha nito nang malasahan ng pagkain sa bibig. Ang anghang! Niluwa ni Jericho ang sinubong manok dahil sa sobrang anghang. Bakit niluwa mo? Hindi ba masarap ang niluto ko? Nakangising tanong ni Hart. Masarap naman, pero masyadong maanghang. Halos sumipol na tugon ni Jericho habang namumula ang muka. Oh, sorry. Nakalimutan ko na hindi ka pala kumakain na maanghang. For me, hindi pa ito maanghang eh. Dapat nga dadagdagan ko pa ang sili niyan. Sorry ah. Nagkunwari si Hart na humihingi na paumanhin. Di bale, sa susunod bawasan mo na lang ang paglagay ng sili. Yun na lamang ang nasabi ng lalaki. Dahil walang ibang putahe ay napilitan itong ubusin ang sinandok na pagkain. Dinagdagan na lamang nito ang kanin at kumuha ito ng gatas sa fridge. Natatawa si Hart sa isip habang sinusulyapan ng binata. Isang subo, isang inom ng gatas ang ginagawa ni Jericho. Pagkatapos ay papaypayan ng palad ng bibig na animoy maiibsan niyo ng anghang sa bibig. Pulang-pula na rin ang mukha nito pati tenga. Kitang-kita yun dahil tisoy si Jericho. Pawisan na rin ito. Nahihiya lamang siguro mapintasan niya na duwag sa maanghang, kaya pinilit kainin ng pagkain sa plato. Isa pa, ay wala naman itong choice kundi kainin ang luto niya dahil liblib ang kinatatayuan ng ancestral house. Kaya tiyak na matatagalan pa kung order ito sa food delivery service. That's what you get for annoying me since yesterday, Jericho Evangelista. Palihim na natatawa sa isip na sabi ni Hart. Lumipas sa mga araw, pero hindi pa rin nagkakasundo si Hart at Jericho. Parang aso't pusa pa rin sila kung mag-aasaran. Isang beses, habang iniikot ni Hart ang bahay, ay dinala siya ng mga paa patungo sa bodega. Nakita niya roon ang lumang karaoke. Unti-unting nanumbalik ang alaala ng kanyang pagkabata. Madalas kasi silang mag-videoke ng kanyang lola Helena noong paslit pa lamang siya. Pero natigil yon nang mamatay ito. Tila may humaplo sa puso ni Hart. Nais niya na muling makabonding ang kanyang lola sa pamamagitan ng videoke. Kaya ininspeksyon niya ito kung okay pa ba. Perfect! Natuwa si Hart dahil gumagana pa ito kahit na matagal na panahong naimbak. Binitbit niya ito sa balcony sa kapinunasan. Matapos noon ay pinatugtog na niya ang paboritong awitin ng kanyang lola sa kabinanatan ng chorus ng kanta. Kumakanta siya habang sumasayaw na parang meron siyang concert. Umarte siya na tila may mga audience na nanonood sa kanya sa ibaba ng balcony. Hindi niya alintana kung may kasama ba siya sa bahay. Anong kalokohan to? Malakas ang boses ni Jericho ang sumapaw sa tugtog ng videoke. Natigil si Hart nang biglang dumating si Jericho. Nakakunot ang noo nito dahil kanina pa ito naririndi sa boses niya. Aminado naman si Hart na kaboses niya ang palaka kapag umaawit. Namana niya ang mukha ng kanyang lola, pero hindi ang magandang boses nito. Hindi ba obvious? Kumakanta ako. Taas noo na sabi ni Hart. Kumakanta ka pala?
Akala ko kasi tumutula ka o tumatahol. Sarkastikong tugon ni Jericho. Ayaw pang sabihin na boses palaka siya. Tinitigan niya ng matalim ang binata. May karapatan pa rin naman akong kumanta kahit sintonado ako. Paninindigan ni Hart. But not this time dahil nagme-meditate ako. Saka sumasakit ang ulo ko dahil sa boses mo. Mariing sabi ng lalaki. Well, I don't care. Kakanta pa rin ako. Dahil gusto ko at bahay ko to. Giit ni Hart, saka ipinagpatuloy ang pagkanta. Wala siyang pakialam kahit papangit ang boses niya. Pero natigilan si Hart dahil inagaw ni Jericho ang mikropono mula sa kanya. Dahilan para manlisik ang mga mata niya sa lalaki. Akin na yan, ano ba? Bulyaw ni Hart. Inipon niya ang buong lakas upang mahawakan muli ang mikropono. Hindi pwede. Mamaya ka na lang kumanta pagkatapos ko mag-meditate. Giit ni Jericho habang mahigpit ang pagkakahawak sa mikropono. Patuloy sa pag-aagawan ng dalawa hanggang sa natalisod si Hart. Aksidente tuloy siyang nasubsob sa labi ni Jericho. Nagtamang kanilang mga labi. Dahilan para bumilis ang pagpintig ng puso niya. Hindi ito ang first kiss niya, pero ito ang halik na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Matid ni Hart na tuluyan ng nabuhay ang natutulog niyang pag-ibig para sa lalaki. Sinubukan niyang kainisan ito upang mapagtakpan ang damdamin niya dito, pero ito pa rin ang hinahanap ng puso niya. Mukhang nag-enjoy ka na, halikan ako ah. Namula ang pisngi ni Hart nang magsalita si Jericho. Doon lang niya napansin na inilayo na nito ang labi mula sa kanya. Hindi no. Nakakadiri nga eh. Nawalan na tuloy ako ng gana na kumanta. Pagdadahilan ni Hart, saka pinunasan ang labi gamit ang kanyang mga kamay. Dunwari ka pa. Baka matagal mong hinintay ang kiss ko. Halika, pagbibigyan ulit kita. Pangangantsaw ni Jericho at ang manghahalikan siya. Tigilan mo nga ako, kundi tatamaan ka nito. Itinaas ni Hart ang kamao sa mukha ni Jericho. Halika na, baka nabitin ka sa kiss ko eh. Huwag ka nang mahiya, free naman to. Hindi pa rin tumigil sa pangangantsaw si Jericho. Huwag ka ngang filingero, hindi na kita crush no. Nagkunwari si Hart na hindi siya apektado sa mapang-akit na mga mata ni Jericho. Minsan na siyang nasaktan nang baste din siya nito. Balde-baldeng luha ang iniyak niya, kaya hindi niya hahayaan na muling mapunta sa ganoong sitwasyon. Sakto namang tumunog ang doorbell ng bahay. Mukhang may bisitang dumating. Nagkaroon tuloy ng dahilan si Hart upang iwasan ng lalaki. Bumaba siya upang tingnan kung sino ang dumating. Nang buksan ng gate ay nakita niya ang delivery rider. May bitbit ito na bouquet ng bulaklak. Hello ma'am, ikaw po ba si Hart Santiago? Tanong ng delivery rider. Ako nga, ano mong kailangan mo? May nagpapabigay po nito. Sana magustuhan mo raw po. Sagot ng delivery rider, saka inabot ang bulaklak kay Hart. Matapos papirmahin si Hart sa resibo, ay agad din itong umalis. Tulala siya habang bumabalik sa loob ng bahay. Nadatnan niya si Jericho na nakatayo sa may hagdan. Nakatitig ito sa dala niyang bulaklak na tila nanguusisa. Kanino galing yan? Tanong ni Jericho nang makalapit kay Hart. Bakit mo tinatanong? Akala ko ba nagme-meditate ka? Nagkunwari naman si Jericho na hindi narinig ang sinabi niya. Bagkus walang pakundangan nitong ininspeksyon ang bouquet na dala niya hanggang sa nakita nito ang isang sulat. Kinuha yun ni Jericho mula sa bouquet sa kabinasa. To Hart, this bouquet is nothing compared to the beauty that you possess, but I hope this will make you smile. From Mr. Oldfame. May manliligaw ka pala? Matapos basahin ang mensahe ay kumunot ang noo ni Jericho. Yes, ano naman palagay mo sa akin? Walang nabibihag na lalaki. Matagal ko na siyang secret admirer. Alam mo ba, sobrang sweet niya. Lagi siyang nagpapadala ng regalo kahit nung nasa ibang bansa ako. At kahapon, siya ang nagbayad ng mga pinamili ko sa grocery store. Pagmamalaki ni Hart. Teka, bakit Mr. Oldfame ang pangalan niya? Ex-boyfriend mo ba siya? Pagtataka ni Jericho. I don't think so. Wala na akong communication sa mga ex-boyfriends ko dahil takot silang lapitan ako. So, hindi mo pa siya nakikilala kahit kailan? Hindi. Secret admirer nga, di ba? May secret bang lantaran? Pamimiloso po niya dito. Exactly. Di ba ang weird nun? Hindi mo siya kilala, pero natutuntun niya mga lugar na pinupuntahan mo. Hindi siya secret admirer, kundi isang stalker Hart. Ang ganda mo pero may pagkaengot ka. What if obsessed yan sa'yo? Mariing sabi ni Jericho. Bakit ba ang negative mo mag-isip? Hindi ko naman hinihingi ang opinion mo pagdating sa love life ko. Saka kung gagawan ako niya ng masama, di sana noon pa. Masungit na saad ni Hart.
Concern lang naman ako sa'yo. Baka mamaya masamang tao pala si Mr. Oldfame na yan. Thank you na lang sa concern mo. Pero feeling ko mabuting tao si Mr. Oldfame. Baka nga mas mabait pa siya kaysa sa'yo eh. At baka hindi siya kasing yabang at kasing nosy mo. Okay, bahala ka. Basta binalaan na kita. Ani Jericho saka nagpakawala ng buntong hininga. Pagtango lang naman ang naging tugon ni Hart saka kumuha ng vase upang ilagay doon ang mga bulaklak. Patuloy pa rin sa pagpapadala ng mga regalo si Mr. Oldfame hanggang sa sumapit ang ika-27 kaarawan ni Hart. Nagpadala ito ng pulang dress at pulang sapatos. To Hart, I miss seeing that pretty face of yours on TV. You don't deserve all the hatred you get from the people who attack you. Don't worry, I'm here to protect you. From Mr. Oldflame. Nagtaka si Hart kung anong ibig sabihin ni Mr. Oldflame, pero binaliwala na lamang niya. Wala naman siguro itong gagawin na masama sa kanyang mga bashers. Natawa naman siya nang makatanggap ng regalo, pero hindi labis ang kanyang kasiyahan dahil hindi pa rin siya makabalik sa kanyang normal na buhay. Hindi pa rin kasi namamatay ang chismis na isa siyang cursed beauty. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina na si Doña Esmeralda ang tumawag. Hello, Mommy. Kamusta po kayo ni Daddy? Sambit ni Hart nang sagutin ang telepono. We're perfectly fine, anak. Your daddy's not here right now. Anyway, happy birthday, my baby. Magiliw na pagbati ni Doña Esmeralda sa anak. Thank you, Mom. Sobrang namimiss ko na po kayo ni Daddy. Nananabik na si Hart na muling mayakap ang mga magulang. Bakit kasi hindi ka nalang bumalik dito sa Isla Helen? O kaya magpunta ka sa ibang bansa at doon magpractice ng kursong tinapos mo? Suwestyon ni Doña Esmeralda. Hindi kasi nito alam na nasa Isla Helen naman talaga ang anak. Medyo malayo sa mansyon nila ang ancestral house ng lola niya. At hindi rin mahilig pumunta roon ng mga magulang niya. Kaya malabong malaman ng mga ito na naroon siya. Mommy, bukod po sa pagiging beauty queen ay gusto ko rin pong maging artista. Kaya ipagpapatuloy ko po yun. Magalang na tugon ni Hart. Pero paano mo gagawin yun kung marami kang bashers? Mabuti pa kalimutan mo ng pangarap na yan. Hindi kita may nag-aral ng kolehiyo para lang maging starlet. Nag-iba ang tono ng pananalita ng ina ni Hart. Pero naiintindihan naman niya ito dahil batid niyang nag-aalala lamang ito para sa kanya. Mommy, tutuparin ko po yun kahit anong mangyari at hindi pa magbabago ang isip ko. Paninindigan ni Hart. Bago pa tuluyang mauwi sa pagtatalo, ay tinapos na ni Hart ang kanilang usapan. Magalang siyang nagpaalam sa ina at nagpasalamat na binati siya nito sa kanyang kaarawan. Sunod naman tumawag ang kanyang ama na si Don Harold. Kasalukuyan nitong nasa Japan para sa isang business trip. Tulad ng ina ay kinumbinsi rin siya nito na talikuran na lamang ang pangarap na maging artista. Pero muling nanindigan si Hart hanggang sa natapos ang kanilang pag-uusap. Nagdesisyon si Hart na gusto na niyang ipagdiwang ang kaarawan. Nagtungo siya sa isang bahay ampunan upang mamigay ng regalo para sa mga bata. Masaya siyang kumanta at sumayaw kasama ng mga ito. Nagpasalamat naman ng mga madre dahil sa magiliw niyang pakitutungo sa mga bata. Ganito niya talaga ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Bata pa lamang, dinadala na siya ng mga magulang sa orphanage upang makipaglaro sa mga bata roon. Minsan naman ay nakikisalamuha sila sa mga batang lansangan upang turuan ang mga ito na magbasa. Pagkatapos ng nakakapagod at masayang araw, ay bumalik na siya sa ancestral house. Nadatnan niya ang magarbong disenyo sa sala. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang kumpul-kumpul na mga rosas at napangiti siya nang makita ang happy birthday portrait. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Hart. Dumating si Jericho habang kinakantahan siya ng happy birthday song. May hawak itong cake na may nakasinding kandila. Nabigla si Hart sa sorpresa ni Jericho. Hindi niya akalain na paghahandaan nito ang kaarawan niya. Anong nakain mo? Bakit may surprise ka? Pagtataka nito. Bahagyang natawa si Jericho. Wala akong nakain na kakaiba. Gusto lang kitang isurpresa. Hindi ba pwedeng mag-thank you ka na lang? Tugon nito saka inilapag ang cake sa mesa. Nakonsensya naman si Hart sa sinabi niya, kaya pinilit niyang umiti sa harap ni Jericho. Sorry na pala. Saka thank you dahil pinaghandaan mo ang birthday ko. Sweet ka rin pala kahit papano. Magiliw na sabi ni Hart. Oo naman. Sweet naman talaga ako. Nagluto nga pala ako ng paborito mong spicy pork ribs. Pero malamig na yata yun dahil kanina ko pa iniluto.
Ibig sabihin, kanina ka pa naghihintay dito? Oo, pinuntahan kita sa kwarto mo para sorpresahin. Pero ako nasurpresa dahil wala ka ron. Hindi ko alam na umalis ka pala. Tugon ni Jericho, baka sa mukha ang pagkadismaya. Sorry, hindi ako ulit nagpaalam. Dapat pala niyaya na lang kitang sumama sa orphanage para magkasama tayong nag-celebrate. Tulog ka pa kasi kanina eh. Okay lang yun, hindi pa tapos ang birthday mo. Pwede pa naman tayo mag-celebrate, diba? Maliban na lang kung mas gusto mo makasama si Mr. Old Flame. Unti-unting dumilim ang mukha ni Jericho. Hindi no, mas gusto kitang makasama kaysa sa taong hindi ko naman kilala. Tugon ni Hart. Hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ang kamay ni Jericho. Nabaling naman ang tingin ni Jericho sa kamay ni Hart. Maging ito ay hinawakan na rin ang kamay ng dalaga. Naalala mo ba nung in-invite mo ko sa debut mo, Hart? Oo, pero hindi ka naman sumipot. Ang tagal kaya kitang hinintay. Kung nagkataon ikaw sana ang first dance ko. Kunwaring nagtatampo si Hart. Sorry. Ang totoo, gusto kong pumunta ng gabi na yun, pero kailangan ko pa kasing mag-review para sa final exam nun. Naiintindihan ko yon dahil kailangan mo makakuha ng mataas na grades para maging summa cum laude. Worth it naman, di ba? Dahil natupad yun. Oo nga, pero gusto kong bumawi sa'yo, Hart. Tugon ni Jericho, saka kinuha ang isang cassette tape na nakapatong sa taas ng cabinet. Nakita ko to sa bodega, gumagana ba to nung itesting ko? Sabi ni Jericho habang pinapakita ang cassette tape kay Hart. Kay Lolo Crisostomo yan. Pinapatugtog niya yan sa tuwing isinasayaw niya si Lola Helena. Kung ganon, patutugtugin ko rin to para isayaw ka. Sabi ni Jericho, saka isinalang ang tape sa cassette player. Nagsimula nang tumugtog ang musika. Inilagay ni Hart ang mga kamay sa braso ni Jericho. Naramdaman niya rin ang mga kamay ng lalaki sa kanyang bewang. Wala na talaga. Suko na ang puso niya. Kung noong una ay naiinis siya kay Jericho, ngayon naman ay kinikilig na siya sa simpleng pakikipag-usap lamang nito sa kanya. Lalo na ngayon na sobrang lapit nila at nagdidikit na ang mga balat nila. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Hart, lalo na nang masilaya niya ang matamis ng ngiti ni Jericho. Sa unang pagkakataon, ay nakita niya ang ibang bahagi ng pagkatao nito. Hindi naman pala ito mayabang at masungit, dahil may itinatago rin itong sweetness sa katawan. Matapos nilang sumayaw ay niyaya niyang mag-video kay si Jericho. Pumayag naman ng lalaki. At kahit masakit na ang tenga ng lalaki, ay pinagtiyagaan nito ang sintonadong boses ni Hart. Hating gabi na silang nakatulog dahil sobrang nag-enjoy sila sa pag-celebrate ng birthday ni Hart. Kinabukasan, maagang umalis si Jericho upang makipagkita sa mga kliyente nito. Naiwan sa bahay si Hart. Napansin niya na luma na ang kortina sa bahay, kaya pinalitan na niya mga iyon at nilabhan. Matapos noon ay pinunasan niya ang larawan ng kanyang lola Helena. Habang naglalakad sa loob ng bahay ay napansin niya ang nakaawang na pinto ng master's bedroom. Nang silipin yon ay nakita niya na napakagulo ng kwarto ni Jericho. Marahil sobrang abala si Jericho sa pagtatrabaho, kaya hindi na nito nagawang ayusin ang kwarto. Dahil sinurpresa siya ni Jericho kagabi, ay kaya gusto niyang ibalik ang kabutihang loob nito. Naisip niyang linisin ang kwarto ng lalaki. Pinulot niya ang mga nakakalat na mga damit sa sahig. Nagwalis siya sa paligid at pinunasan ng mga alikabok. Binuksan niya ang isang cabinet upang ayusin ang mga gamit sa loob nito. Napukaw ang atensyon niya ng isang pamilyar na teddy bear. Kinuha niya ito upang tingnan ng maigi. Kumabog ang dibdib ni Hart. Hindi niya makakalimutan ng teddy bear na ito. Nakakatiyak siya na ito ang regalong ibinigay niya kay Jericho noong nasa kolehiyo sila. Ang buong akala niya ay itinapon nito ni Jericho sa basurahan. Ngunit bakit narito ito? Hart, anong ginagawa mo rito? Bakit hawak mo yan? Narinig ni Hart ang natatarantang boses ni Jericho mula sa kanyang likuran. Lumingon siya upang kausapin ng lalaki. Naglilinis ako. Sorry ha. Hindi mo kailangan gawin yan. Di ba may usapan tayo na magtutulungan tayo sa paglilinis? Sambit ni Jericho. Pasensya ka na dahil binuksan ko ang cabinet mo. Aksidente ko itong nakita. Tinago mo pala to. Di ba tinapon mo to noon? Tanong muli ni Hart habang ipinapakita ang teddy bear. Ilang segundo pa ang lumipas bago nakapagsalita si Jericho. Oo, pero pinulot ko yan sa basurahan nung nag-walkout ka. Matagal ko nang tinatago ang teddy bear na yan dahil yun lang ang alaala ko sa'yo. Tugon ni Jericho. Hindi ito makatingin ng diretso kay Hart. Hindi ko maintindihan. Bakit pinulot mo to sa basurahan kung hindi mo naman ito nagustuhan? Pagkalito ni Hart. Hart, gusto ko. Gustong gusto kong regalo mo.
At gusto kita noon pa man. Pag-amin ni Jericho. Pero di ba binasted mo ako? Sinabi ko lang yun para layuan mo ko. I'm sorry, Heart. Na-pressure kasi ako sa pag-aaral para maging summa cum laude at maging magaling na varsity player noon. I wanted to make my parents proud. Pero kailangan kong isakripisyo ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko rin naman na hindi ko maibibigay ang pagmamahal na deserve mo dahil wala akong oras para sa'yo noon. Pagtatapat nito, bumilis ang tibok ng puso ni Heart dahil sa natuklasan. Parehas pala sila ng nararamdaman noon. Pero mabilis na napawi ang kilig na nararamdaman niya dahil nakalipas na ang panahon. Kikiligin na sana ako, pero maraming taon na lumipas. Siguradong nagbago ng nararamdaman mo. Malungkot na sabi ni Heart. Paano kung hindi? Paano kung mahal pa rin kita, Heart? Jericho, huwag mo naman akong pagtripan. Siguradong marami kang kilala na magagandang babae kaya nakalimutan mo na ako. Sabi ni Heart. Pero ang totoo ay kanina pa siya nananabi kay Jericho. Heart, totoong sinabi ko. Mahal pa rin kita. Sa totoo lang, sinubukan kitang tulungan nang nagsisimulang nambubog ang karir mo. Tinawagan ko ang manager mo para offeran ka ng product endorsements. Pero sabi niya, hindi ka raw tumatanggap ng kahit anong project dahil pupunta ka rito sa Isla Hilin. Nabanggit pa nga niya na rito ka natitira sa ancestral house eh. Mahabang paliwanag ni Jericho. Alam mo pala na pupunta ako rito? Tanong ni Heart. Oo. Nagkataon naman na hinihikayat ako ni Marcus na mag-invest sa negosyo niya. Ang sabi ko sa kanya, papayag ako makipag-deal. Basta patirahin niya ako dito sa ancestral house ng pamilya niyo. Yun ang naisip kong paraan upang makasama ka. Saad ni Jericho. Sandaling napaisip si Heart. Nag-effort ka pa talagang sundan ako rito. Ibig sabihin, patay na patay ka sa akin. Sabi ni Heart na tila gandang-ganda sa sarili. Napailing naman si Jericho sabay natawa. Oo na patay na ako sa'yo. Eh ikaw ba, Heart? Ganun pa rin bang nararamdaman mo para sa akin? Pag-iisipan ko. Magpapakipot lang ako ng konti para magantihan kita sa pagbasted mo sa akin noon. Pabirong hirit ni Heart. Sige, tignan natin kung kaya mong magpakipot sa gagawin ko. Sabi ni Jericho, saka inilapit ang mukha kay Heart. Napalunok naman si Heart. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakapiglas sa lalaki. Hinayaan niya na ang kininito ang kanyang mga labi. Pinulupot niya ang mga kamay sa batok ng lalaki. Saka siya gumanti ng mainit na halik. Ibig sabihin ba nito, sinasagot mo na ako? Piling tanong ni Jericho matapos siyang halikan. Sige na nga. Naawa ako sa'yo eh. Baka umiyak ka kapag binasted kita. Pabirong hirit ni Heart. Natawa naman si Jericho saka niyakap si Heart. Buti na lang pala maawain ka. Dahil simula ngayon ay girlfriend na kita. Pero kahit tayo naliligawan pa rin kita. Sabi ng lalaki. Kinilig naman si Heart dahil sa sinabi nito. Naging maayos ang relasyon ng dalawa. Tila namuhay na totoong reyna si Heart sa piling ni Jericho. Kahit abala ito sa trabaho ay pinagsisilbihan siya nito. Maaga itong gumigising upang ipagluto siya. Isang araw, habang naliligo sa swimming pool sila Jericho at Heart ay tumunog ang doorbell. Sino kaya yun? Tanong ni Heart. Baka delivery rider na naman yan. Mukhang nagpadala na ulit ng regalo si Mr. Old Flame. Sabi ni Jericho na tila nagsiselos. Kuminot naman ang puso ni Heart para kay Jericho. Ayaw niyang iparamdam sa nobyo na may kakompetensya ito sa puso niya. Huwag ka mag-alala, hindi ko na yung tatanggapin. Pupuntahan ko lang ang delivery rider para kausapin. Sambit ni Heart. Tumango naman si Jericho. Umahon si Heart at kinuha ang swimming robe na nakalagay sa lounge chair. Isinuot niya yon saka nagtungo sa gate upang kausapin ng delivery rider. Good morning, ma'am. Ipinabibigay po ito ni Mr. Old Flame. Sabi ng delivery rider. Pasensya na po pero hindi ko na po matatanggap yan. Pakisabi na lang sa kanya wag na ulit siya magpapadala ng regalo sa akin. Tinanggap naman ng delivery rider ang sinabi saka umalis. Walang problema sa mga dating nobyo ni Heart kung tumanggap man siya ng regalo mula kay Mr. Old Flame. Dahil tingin nila ay isa lamang itong ordinaryong tagahanga. Ngunit iba naman ang pananaw ni Jericho. At ayaw ni Heart na maging simula ito ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Kaya tinanggahan niya ang regalo. Babalik na sana si Heart sa pool area. Pero muling tumunog ang doorbell. Ang akala niya ay bumalik ang delivery rider. Pero nang buksan niya ang gate, ay tumambad sa kanyang harapan si Manager Cyril. May bitbit itong maleta. Natuwa si Heart nang makita ito. Hiling niya na sana ay may maganda itong balita tungkol sa kanyang showbiz career. Manager Cyril, bakit naparito ka? Humupa na ba chismis tungkol sa akin?
pwede na ba akong bumalik sa Maynila? Nakangiti niyang tanong. Oo, humupa na ang chismis na isa kang cursed beauty. Pero may panibagong chismis tungkol sa'yo. Sagot ni Manager Cyril na bagsak ang balikat. Ha? Ano na namang chismis yun? Napakamot na ulo si Hart saka nagpakawala ng buntong hininga. Kamakailan, biglang inatake ng armadong lalaki ang nanay ni Lawrence. Nag-release siya ng statement na may inutusan ka na saktan siya. Ang hinala niya, gusto mo siyang gantihan dahil sa mga masasamang nasabi niya tungkol sa'yo sa social media. Sambit ni Manager Cyril. Hindi ko magagawa yun. Hindi ako ganong klaseng tao, alam mo yan. Giit ni Hart. Napapagod na siya sa mga issue na pinupukol tungkol sa kanya. Alam ko yun. Kaya nga narito ako upang protektahan ka. Baka may mga pumuntang reporters dito at ulanin ka ng mga tanong. Salamat, Manager Cyril. Kahit kailan hindi mo ako pinapabayaan. Pagpapasalamat ni Hart. Pinisal niya ang kamay nito upang ipakita ang pagiging sincero niya. Maya-maya, naalala niya ang sulat na pinadala sa kanya ni Mr. Oldflame. Pro-protektahan daw siya nito. Hinala niya, ito ang umatake sa nanay ni Lawrence. Pero wala naman siyang ebidensya kaya itinago na lamang niya yun sa sarili. Hart, bakit ang tagal mong bumalik? Natigilan si Jericho nang makita ang bisita niya. Nakasuot ito ng swimming robe. Oh, sorry. Narito pala manager mo. Muling wika ni Jericho. Oo, may pinag-uusapan lang kami. At dito muna siya titira kasama natin. Tugon ni Hart. That's nice. The more the merrier. Anyway, paghahanda ko lang siya na makakain. Saad ni Jericho. Tumalikod ito upang pumasok sa loob ng bahay. Natatandaan kong lalaking iyan. Minsan ay nagpunta siya sa condo unit mo at hinahanap ka. Sabi ni Manager Cyril nang makaalis si Jericho. Siya si Jericho, ang boyfriend ko. Saad ni Hart. May bago ka na palang boyfriend? Ang bilis naman yata ng pangyayari. Hindi naman stranger si Jericho, Manager Cyril. In fact, siya ang first love ko. Pero hindi ka ba natatakot? Lahat ng nagiging nobby mo ay napapahamak. Paano kung may mangyari ring masama sa kanya? Siya kung magkakaroon ka na naman ng issue. Umiral ang pagiging istrikto ni Manager Cyril. Pati ba naman ikaw naniniwala na isa kong isanumpang beauty queen? Gawa-gawa lang yan ng mga bashers ko. At yung nangyari sa mga ex ko, aksidente lang yun, pero sa akin nila isinisisi. Napailing si Hart dahil sa sinabi ng kanyang manager. Well, wala na akong magagawa kundi respetuhin ang desisyon mo. I wish hindi ka na ulit masaktan. Saad ni Manager Cyril. Thank you, Manager. You're so supportive. Ikaw talaga ang the best manager in the universe. Nakangiting saad ni Hart. Maya-maya ay niyaya na niya itong pumasok sa loob ng bahay at pinagamit ang isa pang guest room dito. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Jericho kay Hart. Ayon sa lalaki ay may kikitain lamang ito na kliyente. Pumayag naman si Hart dahil nangako ito na maagang uuwi. Ngunit sumapit na ang gabi, pero hindi pa rin ito umuwi. Dahil doon ay binalot ng kaba ang puso niya. Hart, baka naman mapudpud ng daliri mo sa kakapindot sa cellphone mo. Pabirong hirit ni Manager Cyril nang mapansin na kanina pa siya abala sa pagkalikot ng kanyang cellphone. Hindi pa kasi umuwi si Jericho. Ang sabi niya babalik siya agad. Nag-aalala na tuloy ako. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Tugon niya habang nakatuon pa rin ang atensyon sa cellphone. Huwag kang praning. What if may dinaanan lang pala siya? Sinubukan pag-aani ni Manager Cyril ang loob niya. Hindi ko kasi maintindihan eh. Bigla na lang sumikip ang dibdib ko kanina dahil sa sobrang kaba. Parang may mangyayaring masama. Hart, relax ka lang, okay? Walang mangyayaring masama kay Jericho. Mabuti pa ikukuha na lang kita ng tubig. Pilit siyang pinakalma ni Manager Cyril, saka ito nagtungo sa kusina. Tumango naman si Hart. Umupo siya sa sofa at huminga ng malalim upang pag-aanin ng loob. Sa wakas kumalma na siya. Maya-maya tumunog ang kanyang telepono. Nang tingnan niya ay ang numero ni Jericho ang tumatawag. Dali-dali niya yung sinagot. Hello, Jericho? Nasaan ka na? Anong oras ka uuwi at... Hello? Ito ba si Hart Santiago? Sambit ng tao sa kabilang linya. Nanlambot ang tuhod ni Hart dahil sa boses ng babae ang narinig niya. Nasaan si Jericho at bakit may kasama itong babae? Sino ka? Gusto ko makausap si Jericho. Imbis na sumagot sa tanong ay inusisa nitong babae. Ako si Tanya. Isa ako sa mga nurse dito sa Helena's Medical Hospital. Nasangkot sa isang car accident si Jericho kaya narito siya ngayon sa ospital. Paliwanag nito. Ganun ba?
Sige, pupunta ako riyan ngayon. Natatarantang sabi ni Hart. Yun lamang at pinatay na niya ang cellphone. Pagkarating sa ospital ay agad niyang hinanap ang kwarto ni Jericho. Nadatnan niya ito na natutulog. Minor injuries lang ang natamo nito sa braso at paa, pero hindi niya pa rin mapigilang umiyak. Masakit para sa kanya na makita ito sa ganoong kalagayan. Bago pa lamang sila, pero nababahira na ng kamalasan ng kanilang relasyon. Naalala tuloy niya ang nangyari sa mga dating nobyo niya. Sinabunutan niya ang sarili saka pinagpatuloy ang pag-iyak. Gusto niyang sumigaw at magalit. Bakit lagi na lang napapahamak ang bawat nagiging nobyo niya? Naisip niya, hindi kaya totoo na may kakambal na sumpa ang kanyang kagandahan? Maya-maya ay naalimpungatan si Jericho. Napansin nito ang kanyang pagkabalisa. Hart, ba't ka umiiyak? Patay na ba ako? Nasa langit na ba ako? Nakuha pang magbiro ni Jericho. Hindi naman natawa si Hart. Sa halip, tumahimik siya ng ilang segundo. Hindi ka patay. Pero bago pa mangyari yun ay lalayo na ako sa'yo. Matatag na sambit ni Hart. Ano? Nagbibiro ka ba? Pagkabigla ni Jericho, pinilit nitong bumangon. Paika-ika itong naglakad papalapit kay Hart saka hinawakan ng kamay niya. Hindi. Seryoso ako. Ito na ang huling beses na makikita tayo, Jericho. Pero bakit? May nagawa ba akong mali? Wala. Ako yung may problema. Lahat ng lalaking minamahal ko ay napapahamak dahil may kakambal akong sumpa. Siguro hindi ako kasing swerte ni Lola Helena pagdating sa pag-ibig. Baka dapat habang buhay na lang ako mag-isa. Sabi ni Hart habang kinukusot ang muka. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa sumpa? Saka aksidente yung nangyari sa akin. Pauwi na dapat ako. Madalim ang daan kaya hindi ko nakita na may kasalubong akong kotse. Please, wag mo namang sukuan ng pagmamahalan natin, Hart. Pangungumbinsi ni Jericho. Hinaplos nito ang kanyang muka at pinunasa ng mga luha. Hindi ko na alam. Basta ang gusto ko lamang iprotektahan ka sa masamang pwedeng mangyari sa'yo. Paalam, Jericho. Mariing sabi ni Hart. Tinanggal niya ang kamay nito mula sa kanyang muka saka tumakbo paalis. Hart! Pakiusap! Huwag mong gawin sa akin to! Panaghoy ni Jericho. Ngunit nagbingi-bingihan lamang si Hart at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Umuwi siya sa ancestral house na basa ang muka. Aakyat na sana siya sa kanyang kwarto, ngunit napansin niya na nakaupo si Manager Cyril sa sofa at may kausap sa telepono. Tila hindi nito napansin ang presensya niya. Congratulations! Nagtagumpay ka sa masamang balak mo kay Jericho. Siya nga pala, anong susunod nating hakbang upang tuluyan ng masira ang karir ni Hart? Saad ni Manager Cyril sa kabilang linya. Nagulantang si Hart sa kanyang narinig. Ang mismong manager niya pala ang sumisira sa kanyang imahe at may kasabot ito. Manager Cyril, sinong kausap mo? Tanong niya habang nanlilisik ang mga mata. Hart, kanina ka pa ba riyan? Tanong ni Manager Cyril. Nataranta ito at agad na pinatay ang cellphone. Kakarating ko lang, pero sapat na mga narinig ko para mapatunayan na tinatraidor mo ako. Paano mo nagawa sa akin to? Anong kasalanan ko sa'yo? Baka sa boses ni Hart ang sama ng loob. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ko naman to gustong gawin pero tinakot niya ako. Sasaktan niya ako at ang pamilya ko kapag hindi ko siya sinunod. Gusto niyang i-report ko sa kanya lahat ng ginagawa mo. At sa tuwing nalalaman niya na meron kang boyfriend, nagagalit siya. Pinalabas niyang aksidente ang lahat. Pero ang totoo, sinasadya niyang ipahamak ang mga nagiging boyfriend mo. Dahil gusto kanya maangkin. Inutusan niya rin ako na ipakalat sa mga reporter na may kakambal na sumpa yung kagandahan mo upang layuan ka ng mga lalaki. Bumagsak ang balikat ni Hart dahil sa mga inamin nito. Napansin niya rin na nanginginig ito sa takot. Sinong tinutukoy mo? Sinong nagpahama kay Jericho? Tanong ni Hart. Ngunit wala siyang narinig na tugon. Halatang nagdadalawang isip itong magsalita. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Kundi ipapakulong kita, manager. Siya si Mr. Oldflame. Nauutal nitong pag-amin. Tila may bumara sa lalamunan ni Hart dahil sa inilahad ni Manager Cyril. Dapat pala noon pa lang ay tinanggihan na niya ang mga regalong ibinibigay ni Mr. Oldflame. Ano ang totoong pangalan niya? Mariing tanong ni Hart. Nais niyang komprontahin kung sino man si Mr. Oldflame. Patawarin mo ako, Hart, pero hindi ko maaaring sabihin ang totoo niyang pagkatao dahil sasaktan niya ako. Pero binabalaan kita. Mag-iingat ka. Matinding obsesyon niya sa kagandahan mo at hindi siya titigil hanggat hindi ka niya naaangkin. Babala ni Manager Cyril.
Yun lang at dali-dali na itong nag-empake para umalis. Sinubukan pa itong pigilan ni Hart, pero umalis pa rin ang manager. Naiwan naman na tulala si Hart. Pilit niyang iniisip kung sino si Mr. Oldflame. Maya-maya, biglang nag-ring ang doorbell ng bahay. Pinuntahan niya ito at laking gulat niya nang makita ang delivery boy na madalas maghatid ng mga regalo ni Mr. Oldflame. Ano pong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi na ako tatanggap ng anumang regalo mula kay Mr. Oldflame? Mariing sambit ni Hart. Ma'am, napag-utusan lang po ako na i-deliver to. Kapag hindi ko po yung ginawa, malalagot ako sa aking supervisor. Depensa ng delivery boy. Dahil sa sinabi nito ay napilitan si Hart na tanggapin ang regalo. Pagkalis ng delivery boy ay tulala siya habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Namuo ang kaba sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng regalo. Huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahan itong binuksan. At laking pagtataka niya nang makita na isang liham lang ang nakalagay sa loob nito. Kinuha niya iyon at binasa. To Hart, meet me at Manuela's building at 1 a.m. Please wear the red dress and the red shoes that I gave you. From Mr. Oldflame. Sa wakas, makikilala na niya kung sino si Mr. Oldflame. Pero nagtataka siya kung bakit sa isang abandonadong gusali sila magkikita. Matagal nang sarado ang tinutukoy nitong building dahil sa pagkalugi. At bakit alauna ng umaga sila magkikita? Nababaliw na ba ito? Ngunit kahit nababalisa ay umakyat siya sa kwarto upang suotin ng pulang dress at pulang sapatos. Nang may ayos ang sarili ay agad siyang sumakay ng vintage car ng kanyang lola at pinaharurot ito. Kinakabahan man sa gagawin pero kailangan niyang lakasan ng loob para matapos na ang kamaliwan ni Mr. Oldflame. Matagal na rin niya itong nais makilala. Hindi niya akalain na obsesyon na pala ang pinapakita nitong paghanga sa kanya. May dala siyang pepper spray sa maliit na purse at isang laseta. Kailangan niya yun upang maging pangdepensa sa sarili kung sakaling gawan siya ng masama ng lalaki. Marahil ay iisipin ng iba na tanga siya na pinaunlakan ang nais ng stalker niya. Ngunit kung hindi niya ito susundin, kailan pa? At paano na si Jericho? Baka mas lalo nitong pag-initan ng binata. Mahal niya si Jericho at hindi siya papayag na isa na naman sa mahal niya ang ipahamak ng baliw niyang stalker. Kaya ngayon ay sarili na niya ang ipapain niya para matapos na. Pagkarating ay nilingon-lingon niya ang paningin sa paligid. Pero wala siyang nakita na ibang tao. Nagsimula na siyang makaramdam ng kaba. Ngunit pinilit niyang magpakatatag. Binuksan niya ang flashlight ng cellphone at dahan-dahan niyang inihakbang ang mga paa papasok sa gusali. Hanggang sa nakarating siya sa ikalawang palapag. Hart, salamat dahil dumating ka. Isang lalaki ang biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Agad niyang nilingon ang pinanggagalingan ng boses. Laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na muka. May malaki itong peklat sa muka. Pero hindi siya maaaring magkamali. Ito ang dating espesyal niya na kaibigan. Walang iba, kundi si Alfred. Kaklase niya ito noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Naging magkaibigan sila hanggang sa nagkaroon sila ng mutual understanding. Subalit noong makilala niya si Jericho, ay bigla niyang tinapos ang anumang namagitan sa kanila. Alfred? Ang tagal na nating hindi nagkita. Galit ka pa rin ba sa akin? Tanong ni Hart habang nanginginig ang boses. Ayaw muna niyang buksan ng paksa tungkol kay Mr. Oldflame, kahit nakutob niya ay ito ang stalker niya. Makita ko lang ang maganda mong mukha ay mapapawi na ang galit ko, Hart. Nakangiting tugon nito sa kahumakbang papalapit kay Hart. Subalit nakaramdam ng pangamba si Hart, kaya humakbang siya paatras. Unti-unti niyang naalala ang huli nilang pagkikita ni Alfred noong nasa kolehiyo pa lang sila. Pagkatapos baste din at pahiyain ni Jericho, ay tumakbo si Hart patungo sa likod ng universidad. Doon niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa pinipigilang tumulo. Hart, tama na yan. Huwag mong iyakan ng walang kwentang lalaking yun. Saan ng lalaking dumating bigla? Yun ay si Alfred. Pwede bang umalis ka muna? Gusto ko mapag-isa. Mariing sabi ni Hart sa kamuling humikbi. Hart, bakit mo ba kasi pinipilit ang sarili mo sa kanya? Ayaw naman niya sa'yo. Samantalang nandito naman ako para mahalin ka. Alam mo naman na noon pa lang ay nagagandahan na ako sa'yo. Okay naman tayo dati eh. Hanggang sa dumating ang Jericho na yun na pinapaiyak ka lang naman. Yun na nga ang dahilan kaya hindi ko itinuloy yung pagkakamabutihan natin, Alfred. Nagustuhan mo lang naman ako dahil sa itsura ko. At saka huwag mong ikukumpara ang sarili mo kay Jericho dahil wala kang ibubuga kumpara sa kanya. Samantalang walang laman ang utak mo dahil nangungopya ka lang sa mga kaklase natin kaya ka nakakapasa sa mga pagsusulit. Ang sakit mo naman magsalita.
Oo, matalino nga si Jericho, pero hindi niya makita ang halaga mo. Kaya ako na lang ang mahalin mo, Hart. Mag-aaral ako mabuti para sa'yo. Giit ni Alfred habang pilit na niyayakap si Hart. Bitiwan mo ako. Ayoko sa'yo. Buliw ni Hart sabay itinulak si Alfred. Hindi niya namalaya na napalakas ang pagkakatulak niya dito, kaya tumama ang mukha nito sa nakausling bakal. Aray! Ang mukha ko, Hart! Hiyaw ni Alfred dahil sa sobrang sakit na nadarama. Alfred, sorry, hindi ko sinasadya. Aray, sobrang sakit. Patuloy na paghiyaw ni Alfred habang kinakapa ang mukha na duguan. Dahil sa pagkataranta ay biglang tumakbo si Hart upang humingi ng tulong. Ni hindi na nga niya nagawang magpaalam kay Alfred. Humingi siya ng tulong sa bawat estudyanteng nakakasalubong, pero hindi siya pinansin ng mga ito. Mabuti na lang, nilapitan siya ng gwardiya ng unibersidad dahil napansin nito ang pagkabalisa niya. Agad niyang ipinaalam dito ang nangyari at sinamahan siya nito pabalik sa likod ng unibersidad. Subalit wala na roon si Alfred. Wala namang tao rito eh. Niloloko mo lang yata ako, Ining. Inis na sabi ng gwardiya. Hindi po. Dito ko lang siya iniwan kanina. Baka po pumunta na siya ng ospital. Pasensya na po. Depensa at paumanhin ni Hart. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng gwardiya. Umalis na ito upang bumalik sa trabaho. Kinabukasan, hinahanap niya sa unibersidad si Alfred upang humingi ng paumanhin. Subalit nabalitaan niya na bigla na lang itong hindi pumasok dahil sa ibang bansa na raw ito mag-aaral. Matapos magbalik tanaw, ay patuloy pa rin sa pangangatog ang kanyang tuhod. Huminga siya ng malalim bago naglakas loob na magsalita. Alfred, siguro iniisip mo na iniwan kita sa likod ng university noon. Pero binalikan kita. Pagbalik ko ay wala ka na roon. Saan ka ba nagpunta? Ni hindi man lang ako nakapag-sorry sa'yo. Pagkaalis mo, umalis na rin ako. Pinilit kong makalabas ng university para magpa-doktor. Too bad the scars never fade away on my face. But it remind me of you. Reminding me how much I love you. Wala ka namang kasalanan eh. Aksidente yun. Masaya ako malaman na binalikan mo pala ako noon. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Nagpasya na rin ako noon na sumama sa parents ko sa Amerika at doon pagalingin ang natamo kong sugat sa muka. I'm sorry, Alfred. I didn't mean to push you. Masama lang talaga ang loob ko noon. Hart, hindi na importante yun. Na out of balance lang din ako noon kaya ako natumba sa simpleng tabig mo. Pero tapos na yun, okay? I'm fine and I'm alive. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. At maaari na kitang angkinin. Nakangiting sabi ni Alfred. Ngunit iyon ang klase ng ngiti na katatakutan ni Numan. Kitang-kita sa mga mata nito at ngiti ang pagnanasa. Alfred, makinig ka sa akin. Alam ko na ikaw ang sumasabotahe sa mga naging karelasyon ko. At mali ang ginawa mo. Kung ako sa'yo, sumuko ka na sa mga pulis. I also know na ikaw si Mr. Oldflame. Pinilit maging mahinahon ni Hart. Bakit ako susuko sa mga pulis? Ang alam ng lahat ay ikaw ang may kasalanan kung bakit napahamak ang mga nagiging nobyo mo. Hart, ayaw na nilang lahat sa'yo. Pero ako, mahal na mahal pa rin kita. Mahal? Yan ba ang paraan mo ng pagmamahal? Ang sirain ng buhay ko? Bulyaw ni Hart. Hindi na niya napigilan ang paglalabas ng sama ng loob. Dahil ito lang ang paraan para maangkin kita. At wala ka nang kawala sa akin. Pumunta ka nga dito 10 oras ng gabi, kaya ibig sabihin, gusto mo rin ako. Hindi, ayoko sa'yo. I just came here to confront you and to know who is Mr. Oldflame. Bakit kailangan mo maging stalker, Alfred? Pagtutol ni Hart. Dahil mahal pa rin kita, Hart. Mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko nga pinatanggal ang peklat ko dahil naaalala kita palagi sa tuwing makikita to. Bakit hindi ka nagpakilala noon pa? Dahil alam kong hindi mo ako magugustuhan. Alam kong hindi mo gusto ang tulad kong mahina sa akademya at puro kopya lang ang alam. But I swear, Hart, nag-aral ako mabuti sa ibang bansa. Kapag mag-asawa na tayo, ipapakita ko sa iyo mga grades ko nung nasa ibang bansa ako. Siguradong matutuwa ka sa akin. Alfred, please don't be so immature. Hindi na mahalaga sa akin ng mga yan. Ang gusto ko, tantanan mo na ako. Ito na ang huling pagkikita natin. Bye. Tatakbo na sana siya, pero mabilis na nahablot ni Alfred ang kanyang braso at pilit siya nitong hinila papalapit sa katawan nito. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko, Hart, at hindi ako magsasawang titigan ng iyong nakakaakit na muka. Saad ni Alfred habang hinahaplos ang muka ni Hart. Sinubukan naman ni Hart na iiwas ang muka mula sa kamay nito.
Pinipilit din niyang dukutin sa muting purse ang pepper spray o laseta, ngunit hindi yun matagpuan ng isa niyang kamay. Baliw ka na, Alfred. Bulyaw niya rito. Oo, baliw na baliw ako sa kagandahan mo. At kasalanan mo to dahil pinaasa mo ko noon. Tandaan mo to, hindi ko hahayaan na mapunta ka sa iba. Lalo na sa Jericho na yun na naging dahilan kaya nagkaganito ang mukha ko. Bulyaw din ni Alfred saka ginapos siya sa silid ng gusali sa ikatatlong palapag. Diyan ka muna, pero pagsikat ng araw ay bibiyahe tayo patungong China. At doon tayo mamumuhay ng masaya, mahal kong heart. Huwag ka nang magtangkang tumakas sa sumigaw. I own this building, kaya walang tutulong sa'yo rito. Muling sambit nito. Hindi ako magiging masaya kasamang tulad mo, Alfred. Makasarili ka. Napakasama mo. Sabi ni Hart habang nanilisik ang mga mata. Oo, masama ako. At alam mo ba kung bakit? Yun ay dahil sa'yo. Kung ako na lang sanang minahal mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kaso ay nakita ko na baliw ka na naman sa Jericho na yun. Nagawan ko na ng paraan ng iba mong nobyo. Pero dumating na naman ang Jericho na yun. At kasama mo pa siya sa bahay. Akala mo ba hindi ko malalaman ng lahat, ha? Walang yaka. Tigilan mo na kami. Titigil lang ako kapag akin ka na, Hart. Kaya wag na wag kang magkakamali na balikan pa si Jericho. Dahil baka ituluyan ko na siya sa susunod. Hayop ka. Paano mo nagagawang lahat ng to? Magbabayad ka sa batas. Walang yaka. Yan ay kung mapapatunayan nila na ako nga may kagagawa ng lahat. Na ako ang lamason kay Lawrence at tumatake sa nanay niyang walang alam kundi ipahiya ka sa media at publiko. O diba? Naiganti na kita. Pasalamat nga siya at hindi ko tinuluyan ng anak niya. Hayop ka. Paano mo nagawang lasunin si Lawrence noon, ha? We ate together at siniguro ng assistant ko na maayos sa mga sangkap ko. Simple. Bago pumunta sa'yo si Lawrence, bumili muna siya ng inumin sa isang convenience store. Iniwan niya sa kotse ang natira niyang bottle juice bago siya bumaba para umihi sa isang public restroom. Naka-hoodie pa nga ang gago at naka-sunglasses para hindi makilala. I have my ways to open his car. At dun ko na nilagay ang food poison sa natira niyang inumin. Hindi agad yun epekto sa tao pagkainom. Mga ilang oras pa bago yun tumalab sa kanya. Buti na lang at nasaktuhan na pinagluto mo siya nung umepekto na ang lason sa katawan niya. Kaya naman, ikaw na naman ang pinagbintangan niya at ng madla. Napakawalang ya mo talaga. Ang iba pang biktima, ikaw rin ba mismo nagpahamak sa kanila? Of course. Pero syempre may mga tao ako to do that for me. Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil napatunayan mo na hindi ka talaga nila mahal. Ako lang ang nagmamahal sa'yo ng totoo, Hart. Pagmamahal ba ang tawag mo sa ginagawa mo? You're being obsessed, Alfred. Wala ka na sa katinuan. Tinawanan lang naman siya ni Alfred habang umiiling. Paglipas ng kalahating oras ay nanatili pa rin nakagapos si Hart. Samantalang nakasandal naman sa gilid ng pader si Alfred. Napansin ni Hart na nakaidlip na ito. Batid niya na pagkakataonan niya ito upang makatakas. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago nagtangkang alisin ang taling nakagapos sa kanyang kamay at paa. Subalit kahit anong pagpupumilit niya ay hindi niya ito matanggal. Hanggang sa tuluyan nang naubos ang kanyang lakas. Mukhang wala ng pag-asa na makatakas siya. Unti-unting pumatak ang kanyang luha dahil napanghihinaan na siya ng loob. Ngunit natigilan siya nang mapansin ng isang anino sa dilim. Parang naglalakad dito papalapit sa kanya. At bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita sa sinag ng buwan si Jericho. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanya. Paano mo nalaman na nandito ako? Bulong ni Hart nang malapitan siya nito. Tulog pa rin si Alfred sa gilid niya. Umuwi na ako galing sa ospital at nabasa ko ang sulat na pinadala sa'yo ni Mr. Oldflame. Ang totoo, kanina pa ako nandito. Pero humanap lang ako ng tiyempo bago katulungan. Pabulong na tugon ni Jericho habang kinakalag ang gapos ng nobya. Maging ang binata ay nabigla nang malaman na si Alfred at Mr. Oldflame pala ay iisa. The police are coming to help us. No worries, babe. Sa wakas, tuluyan na natanggal ang mga tali sa kamay at paa ni Hart. Kinuha niya ang cellphone mula sa sahig at inalalaya niyang maglakad si Jericho. May pilay kasi ang isang paa ng binata dahil sa aksidente na kagagawa ni Alfred. Naging maingat ang bawat hakbang na ginawa nila. Subalit madilim ang paligid kaya aksidenteng natapilok si Hart. Dahil doon ay nalaglag sa sahig ang hawak niyang cellphone. Nakalikha ito ng matinding ingay, kaya naman unti-unting nagising si Alfred. Saan kayo pupunta? Bulyaw nito nang makita na tumatakas sila. Dahil sa takot ay dali-dali silang tumakbo palabas ng gusali. Subalit mabilis silang naabutan ni Alfred.
Hinablot nito ang buhok ni Hart saka sinakal. Di ba ang sabi ko hindi ka makakatakas sa akin? Stay here, or else I will kill him. Bulyaw nito at pananakot. Sabay inilabas ang baril na nakasuksok sa may bewang nito. Bitiwan mo siya! Sigaw ni Jericho saka pinaulanan ng suntok si Alfred. Tumalsik sa kung saan ang hawak na baril ni Alfred. Mabilis naman itong gumanti at pinilipit nito ang sugatang braso ni Jericho. Hindi mo na ulit maaagaw sa akin si Hart. She's mine. Let us go and you'll be free to leave, dabas. Giit ni Alfred. Kahit kailan, hindi siya naging sayo. Isa ka lang baliw na manliligaw niya. Ako ang mahal ni Hart at hindi ikaw. Bulyaw ni Jericho habang namimilipit sa sakit. Kahit iika-ika ito at pinipilit nitong maging malakas para kay Hart. Ngunit dahil sa sinabi ni Jericho ay lalong nagalit si Alfred. Sinapak nito sa mukha si Jericho hanggang sa mapahiga sa lupa. Hindi pa ito nakontento. Kinuha nito ang isang tubo sa gilid at inihampas yun kay Jericho. Lalong nadagdagan ng sakit sa katawan na iniinda ng binata. Samantala, nataranta naman si Hart dahil sa nasaksihan. Iginala niya ang tingin sa paligid upang hanapin ang balon ni Alfred. Pero madilim, kaya hindi niya yun makita. Hanggang sa makakita siya ng isang basag na bote sa malapit sa kanya. Dali-dali niyang kinuha yon at itinapat sa kanyang muka. Tama na, Alfred! Tama na! Kapag hindi ka tumigil sa pananakit kay Jericho, sisirain ko ang mukhang to. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ka nababaliw sa akin? Pwes, sisirain ko na to para tigilan mo ng kabaliwan mo. Matatag na sabi ni Hart. Nabahala naman si Alfred kaya binitiwan nito ang tubong hawak. Wag mong sisirain na magandang mumukha, mahal ko. Pakiusap ni Alfred. Nagawa pa nga nitong lumuhod. Sige, pero hayaan mo kaming umalis dito. Utos ni Hart. Oo, basta wag mo nasasaktan ang sarili mo. Ikakamatay ko kapag sinaktan mo ang sarili mo. Tugon naman ni Alfred. Kahit nahihirapan ay dali-daling tumayo si Jericho papalapit kay Hart. Halika na, Jericho. Umalis na tayo rito. Sabi ni Hart saka inilalayan si Jericho. Patuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang unang palapag ng building. Ang buong akala nila ay ligtas na sila. Ngunit natigilan sila nang makarinig ng putok ng baril. Nang lingunin nila ang pinanggalingan ng putok ay nakita nila si Alfred. Pinatamaan nito ang kisame ng gusali saka itinutok sa kanila ang baril. Alfred, ibaba mo yan. Huwag kang gagawa ng bagay na maaari mong pagsisihan. Pakiusap ni Hart. Ayaw mo ba talaga sa akin, Hart? Handa ko namang gawin ng lahat upang mahalin mo ko Bakit ba si Jericho pa rin ang pinipili mo kahit na sinaktan ka niya noon? Narito ako na mahal ka, pero bakit hindi mo yun makita? Lumuluhang saad ni Alfred. Alfred, hindi ko pwedeng pilitin ang sarili ko na mahalin ka. Si Jericho ang mahal ko noon pa. Biglang nag-iba ang itsura ni Alfred. Ganun. Pues, kung hindi ka mapapasakin, mabuti pang mamatay ka na lang. Galit na sambit ni Alfred. Itigil mo ng kabaliwan mo. Naging maagap si Jericho. Kahit masakit ang pilay sa paa, ay tumakbo ito papalapit kay Alfred upang agawin ang baril nito. Pero nagmatigas ito hanggang sa muli silang nagpambuno. Jericho, mag-iingat ka! Natatarantang sigaw ni Hart habang pinapanood na mag-agawan ng baril ang dalawa. Maya-maya, naalala niya ang naiwang cellphone sa ikatlong palapag. Kumaripa siya ng takbo upang kunin yun, saka siya tumawag ng polis. Mukhang bangkay na sila bago pa dumating ang mga pulis na tinawagan ni Jericho kanina. Buti na lang at pagdial niya sa police hotline ay may sumagot kaagad. Hello? Tulungan niyo po kami. Nandito kami sa Manuela's building, yung abandonadong building. May gustong pumatay sa amin. Bilisan niyo. This is Hart Santiago, the daughter of Doña Esmeralda and Don Harold Santiago. Please help us right away. Sambit ni Hart sa kabilang linya. Hindi man niya gustong banggitin ang pangalan ng mga magulang niya, ngunit kailangan upang mabilis na kumilos ng kapulisan, lalo pa't kilala ang mga magulang niya sa Isla Helen. O sige, pupunta na kami riyan agad, ma'am. Mabilis na tugon ng pulis. Please, bilisan niyo. Natigilan si Hart nang makarinig ng dalawang putok ng baril. Nag-alala siya para kay Jericho, kaya hindi na niya tinapos ang pakikipag-usap sa pulis. Ibinaba na niya ang telepono at tumakbo pababa sa unang palapag. Nang makarating ay nakakita siya ng dugo sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang pilit na humahakbang. Nadatnan niya roon si Jericho na may tama ng baril sa tagiliran. Katabi nito si Alfred na may tama rin ng baril sa tiyan.
Dali-dali niyang nalapitan si Jericho sa kaniyakap ang nobyo. Jericho, kumapit ka. Parating na ang tulong. Umiiyak na pag-aalala niya. Oo. Maikling tugon ni Jericho habang iniinda ang sakit ng tagiliran. Heart, halika rito. Nangihinang sambit ni Alfred. Hindi ako lalapit sa'yo dahil masama kang tao. Hindi naman umimik si Alfred dahil wala na itong lakas upang ipagpilitan pa ang sarili sa kanya. Pagkaraan ng 10 minuto ay dumating na ang mga pulis. May kasunod na ambulansya ang mga ito, kaya madali nilang naisugod sa Helena Medical Hospital sina Jericho at Alfred. Yun ay ang ospital na pagmamayari ng pamilya ni Hart. Agad na inasikaso ng mga doktor ang 2 sugatan. Samantala, nanatili si Hart sa labas ng operating room. Mataimtim siyang nagdadasal na sana ay iligtas ng poong may kapal si Jericho. Maya-maya, nagpunta siya sa reception area upang alamin kung nasaan ang kwarto ni Alfred. Gusto kasi niyang kastiguhin ito at siguraduhin hindi ito makakatakas. Pero hindi pa siya tuluyang nakakalapit sa admin staff, ay nabaling na ang atensyon niya sa isang malaking telebisyon na nakadisplay sa harap ng reception area. Ako si Manager Sairi Lagabat, ang manager at road manager din ni Hart Santiago. Ginawa ko ang video na to upang ipaalam sa inyo na hindi totoong kumakalat na chismis na isa siyang isunumpang beauty queen. Wala rin siyang kasalanan kung bakit lagi naaaksidente ang mga naging nobyo niya. Ang totoo, ang lahat ng to ay pakana ni Alfred Martinez. Inutusan niya ako na i-report ang bawat galaw ni Hart kapalit ng malaking halaga. At kapag hindi ako sumunod sa kanya, sasaktan niya ako at ang pamilya ko. Masamang tao si Alfred. Kaya niyang gumawa ng masama para lang maangkin si Hart. Matagal na siyang obsessed kay Hart. Inaamin ko lahat ng to dahil nakukonsensya na ako at nagsisisi. Mabuting tao ang alaga kong si Hart. Hindi niya deserve ang natatamo niyang pang-aalipusta mula sa madla. Sana itigilan niyo na siya dahil biktima lang din siya dito. Hindi na tinapos ni Hart ang panonood dahil pinagtitinginan siya ng mga tao na naroon. Babalik na sana siya sa labas ng operating room. Pero nagulat siya nang sunod-sunod ang dumating ang mga reporter at kinuyog siya ng mga ito. Hart, anong masasabi mo sa naging pahayag ni Manager Cyril? May sama ka ba ng loob sa kanya? Tanong ng reporter. Kilala mo ba ang Alfred Martinez na yun? Tanong pa ng isang reporter. Subalit mas pinili ni Hart na manahimik. Wala rin kasi siya sa kondisyon upang sagutin ang tanong ng mga to. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ni Jericho. Tama na yan, layuan niyo ang anak ko. Bulyaw ng babaeng dumating. Yun ay si Doña Esmeralda. Kasunod nito ang kanyang ama at ang mga bodyguards. Umalis na kayo rito sa ospital namin. Kundi ipapakaladkad ko kayo sa mga gwardya. Babala ni Don Harold sa mga to. Mommy, Daddy, salamat dahil dumating kayo. I really need you both. Naiiyak ng saad ni Hart, saka yumakap sa mga magulang. Kauuwi ko lang galing sa business trip, at agad kaming pumunta rito nang malaman namin ang nangyari. One of our staff here called us at sinabi na narito ka. Sambit ni Don Harold. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin na narito ka pala sa Isla Helen? E di sana naprotektahan ka namin. Sabi ni Doña Esmeralda. Hindi ko naman po kasi alam na mangyayari to. Ang gusto ko lang naman ay taguan at takasan ng mga problema ko sa Maynila. Napahamak tuloy si Jericho. Kasalanan ko to. Lumuluhang sambit ni Hart. Tahan na anak, wala kang kasalanan. Pinagaan ni Doña Esmeralda ang loob ni Hart. Maya-maya, nilapitan sila ng doktor ni Jericho upang ipaalam na ligtas na ito at ililipat na sa private room. Dahil doon ay gumaan ng loob ni Hart. Dali-dali siyang nagtungo sa kwarto nito upang kamustahin to. Hart, mabuti at ligtas ka. Nakangiting sabi ni Jericho nang makita siya. Siyempre, iniligtas mo ako eh. Salamat ah. Pero sa susunod, huwag mo nang isasakripisyo ang buhay mo para sa akin. Kahit ilang beses pa kitang iligtas, gagawin ko. Dahil mahal kita, Hart. Handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Mahal din kita, Jericho. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Tama na ang pag-iyak mo. Ligtas na ako, oh. At wala nang hahadlang sa pagmamahalan natin. At kapag handa ka na, pwede na ba kitang pakasalan? Nakangiti at malambing na sambit ni Jericho. Agad namang pinunasan ni Hart ang mga luha sa kanyang muka. Saka niyakap ng mahigpit si Jericho. Oo naman, pero sa ngayon kailangan ko munang harapin ang problema ko na nilikha ni Alfred. Kailangan ko rin tutukan ng kasong isasampa natin sa kanya.
Sasamahan kita, babe. Hindi ka nag-iisa sa pagharap sa problema mo at paglutas nito, okay? Salamat, Jericho. I love you. I love you more, babe. Lumipas ang 2 linggo hanggang nakalabas na ng ospital si Jericho. Masayang-masaya naman si Hart dahil muli na niyang makakasama ang nobyo. Imbis na bumalik sa ancestral house, ay tumuloy sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Naging malugod naman ang pagtanggap ng mga ito kay Jericho dahil malaking utang na loob nila sa lalaki sa pagligtas nito kay Hart. Samantala, nakaligtas naman si Alfred sa kapahamakan, ngunit hindi sa kamay ng batas. Inimbestigahan ito ng mga pulis at napag-alaman na meron itong problema sa pag-iisip. Kinailangan itong ipasok sa isang mental institute upang doon magpagamot. Ang mga magulang na ni Alfred ang humingi ng tawad kay Hart para sa lalaki dahil hindi ito makausap ng matino. Napag-alaman nila na sa Amerika pala ay matagal itong nanatili sa mental hospital. Nabaliw daw ito dahil sa paggamit noon ng pinagbabawal na gamot. Nang gumaling ay nakiusap na bumalik sa Pilipinas para sa panibagong buhay. Ang akala ng magulang ni Alfred ay inaasikaso nito ang mga negosyo sa Pilipinas. Ngunit si Hart pala talaga ang target nitong balikan sa bansa mula nang makita nito si Hart sa TV bilang beauty queen. Hindi naman itinuloy ni Hart ang pagsasampa ng kaso kay Manager Cyril dahil naiintindihan niya na nagipit lang ito sa pera at natakot kay Alfred. Ngunit kumalas na siya sa babae. Hindi na ito ang kinuha niyang manager nang magbalik siya sa limelight. Naging maligaya na sa wakas ang buhay pag-ibig ni Hart at naging maayos na rin ang takbo ng kanyang karera. Nawala na ang bansag sa kanya na cursed beauty. Napalitan na yon ng empowered beauty. Sunod-sunod ang mga proyektong dumating sa kanya at nakasuporta si Jericho sa lahat ng nais niyang gawin. Unti-unti na rin nilang napag-uusapan ng kasal hanggang sa tuluyan nang nag-propose si Jericho ng kasal. Malugod naman yung tinanggap ni Hart. Pagkalipas ng 3 taong engagement ay kinasal sila sa Europe at balak nila na doon na rin muna manatili hanggang sa mabuntis si Hart. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.